Hello mga lods, ito yung flashback ng aking experience sa Mount Titlis, Engelberg, Switzerland. Ito ang pinakamahal na tourist attraction na aking pinuntahan. I paid 117 Swiss franc, around 10 to 12,000 pesos, just to take the cable car up and down. Ito lang ang snow guys during summertime. Hindi kasi natutunaw ang snow dyan all throughout the year. Nakachinelas pa naman ako dyan. Hindi ko akalaing makaakyat pa ako. I was on my way to Frankfurt, coming from Geneva. May oras pa naman ako, kaya dumaan ako sa Mount Titlis without knowing ito yung aking madadatnan sa itaas. Ang init-init sa ibaba. Umalis ako ng Geneva, 35 degrees. Sa ibaba, 28 degrees pagdating sa itaas. Snow na. Tamang-tama lang nakapagpalipad ako ng drone saglit. Few minutes, naging foggy na. Tama lang land yung drone, and that's it. Wala nang makita. After nito, nagpalipad ako ng drone and then nagpagi na. But I had a good experience guys. Hindi ko pinahinayangan ang binayad kong 117 Swiss franc. Sulit. Napakaganda ng view dyan sa ibaba, maging sa gitna. May lake pa dyan sa gitna. Tatlong cable car kasi dito. Yung isa pinaka ibaba, and then magpalit ka ng rotating cable car. Yung pangatlo yung open. Yun ang extra. Magbayad ka ng extra 12 euro o Swiss franc. Ang taas na niyan guys. Dalawang cable car ang sakyan mo. I don't think pwedeng dumiretso yung cable car galing sa baba hanggang sa pinakatuktok. Kailangan magpalit. So yan ang view. Tamang-tama lang, nakuhanan ko pa habang may nakikita pa. Maya-maya ng konti, wala na. Not visible na yung bundok. Maging yung ibaba, not visible na. Kagandahan dito sa Switzerland guys, maraming attraction na magkalapit lang. Tapos wala ka nang lalakarin. Unlike sa Norway, nagpunta ako ng Trolltunga. Ang nilakad ko ay 10 kilometers one way. That's 4 hours. Akyat baba ng bundok. But sulit ang experience. Pero bakit ka maglakad kung pwede namang sumakay ng cable car? Wala nga lang cable car sa Norway. Maging yung pulpit truck, wala din. Lakad ka din. Ito, ang dami nilang pakulo. Lakas nila kumita nito. Isang tao 117 euros. Grabe. Or Swiss franc. Biro mo, isang tao lang 10 to 12,000. Sa dami ng tao dyan, ang yaman ng Switzerland. Dami kasing turista dyan. Sulit ang experience ko dyan guys. May ano pa dyan, may glacier cave. Yung wall, yung sahig ay ice. Pati yung wall ice. Gininaw ako ng gusto doon. Pero ayos lang naman. Hindi naman nasakit. Anyway, iyan ang view doon sa itaas guys.
ito ang open na cable car na sinasabi ko. That's extra, hindi yan kasama sa package, so additional 12 Swiss franc. Hindi lahat kumuha o sumakay dyan, lalo pa wala ng view makikita. Tsaka malamig kasi open siya, unlike doon sa una at pangalawa, closed door siya, may salamin. Malamig na dyan guys, medyo nangitim na yung labi ko dyan. Biro mo, naka polo shirt at chinelas lang ako, naka short. Yun pala, snow madadatnan sa itaas. I wasn't expecting to see like this during summertime, but well, that's a good experience. Hindi kasi ako nagsi-search, gawa nga ng unexpected ito. Nung sumilip ako sa clock, maaga pa. Although I was still 4 hours away from Frankfurt, Germany. Kaya pa naman, kaya umakyat ako dito. Maganda rin ang Mount Pilatus guys. May cable car din doon. Super ganda din ng view sa itaas. May lake pa. And tsaka mas cheaper siya. I think we only paid 156 Swiss franc there for the two of us.